Alright, for today's video, i-walkthrough ko kayo dito sa sample chart of accounts ng isang, na pwedeng magamit ng isang 8%, 40%, OSD, or yung tinatawag na BMBE. Yeah, I hear you, hindi naman kayo magsasabit ng financials for 8% or 40% kasi yun ang snooze nyo na tax regime. Pero what if biglang nag-boom ang business nyo? So somehow at least ready kayo pag magre-record kayo during the year. We cannot tell, right? So it's a good problem just in case mag-boom. But nevertheless, I hope you'll try to hear me out with regard to pag-share ko sa inyo nitong chart of accounts. So, ano ba yung chart of accounts? Ang chart of accounts ay list of account titles na ginagamit ng isang bookkeeper o na isang accountant sa pagre-record ng transactions. Ito yung mag-guide sa kanya. Ano ba yung proper labeling sa transaction na yon, di ba? So, dito nyo makikita kung halimbawa, magkano ba yung total cash ko, di ba? Yung ganon. So, kita nyo na siya kagad. So, here, yung chart of accounts din, basically, merong 5 elements yan. We have assets, liabilities, owner's equity, revenue, tsaka expenses. So, bawat isa na element na yan, may mga account title na naka-assign dyan. At saka may mga tinatawag na normal balance. Like, for example, kung asset siya, ang normal balance niya is debit. If you will still recall, yung accounting equation natin na assets is equals to liabilities plus capital. So, asset is debit, ang normal balance ng liabilities down to equity, and revenue is credit. Pero pagdating sa cost of sales down to mga expenses, debit naman po yung normal balance niyan. Okay? So, explain ko lang isa-isa to ha. So, gumagamit tayo normally cash in bank o kaya cash on hand. Very intuitive, ibig sabihin ng pera or cash, right? Accounts receivable, in case nagpautang ka, binenta mo yung product mo, pero hindi ka binayaran ng cash. So, meron kang sisingilin. Ang tawag doon, accounts receivable. Yung pangatlo, inventories. Ito yung mga paninda mo na syempre merong costing yon, may halaga yon, nung binili mo yon, magkano ba talaga yung actual na bili mo doon sa supplier mo, dito mo siya ilalagay yung mga inventories yon. Creditable withholding tax. Ang ibig sabihin naman ito, pag halimbawa nagbenta ka sa isang selling platform, tapos yung binenta mo yun, syempre sila yung unang makakatanggap ng bayad mula sa buyer, tapos i-endorse na sa'yo kung ano na-receive nila. Bago nila i-endorse yun sa'yo, kakaltasan kanila na a certain percentage based kung ano yung nire-require ni BIR. For yung online platform ngayon, kung doon ka nagbibenta, as I speak, sabi ron, 1/2 of kung ano isi-settle sa'yo, 1% nun. Kung halimbawa, ang isi-settle sa'yo is, para mabilis na lang computation, is 1,000 pesos. Yun ang total na isi-settle. Ang kalahating amount nun is 500 pesos, right? So, ano yung 1% ng 500 pesos? So, di ba ano siya? 5 pesos. So, instead na babayaran ka ni Shopee ng 1,000, okay? Instead na babayaran ka ni Shopee ng 1,000, 995 na lang, okay? Kasi, sabi doon sa BIR ruling, uulitin ko lang, kung 1,000 lang dapat na isettle sa'yo o bayaran sa'yo ng platform, yung kalahati nun, yun ang sa-subject niya for withholding. So, divide by 2, tapos 1% niyan ang isa-subject niya for withholding. So, ano ba yung 1% niyan? 5 pesos, right? So, ang total na ibabigay niya sa'yo is 1,000 less 5 pesos. So, 995 na lang. Yung 5 pesos, yan ay i-remit niya kay BIR. Yung 995, ibibigay niya yan sa'yo. Pero sabi mo, teka, dapat 1,000 na. Paano na yung 5 pesos? Yung 5 pesos po, pag gumawa ka ng income tax return mo, ibabawas mo yan. Halimbawa po, kung nag-opt ka for 8% at ang total na dapat mabayaran kay BIR, halimbawa is 5,000, instead na babayaran mo si BIR na 5,000, babawasan mo pa po ng 5 pesos kasi na-withholdan ka na. So, totally mong babayaran kay BIR is 4,995. So, ganun po yung high-level discussion yan para makita nyo yung connect ng creditable withholding tax. Okay. Ang next is office equipment. Okay? Halimbawa, laptop, bumili kayo kasi kailangan nyo sa business yan.
At the time na nag-open kayo ng business, bumili kayo ng bagong laptop, pwede nyo po yun i-charge sa business. Pero syempre, the entire amount, hindi nyo naman kagad i-subtract yun sa expenses nyo. So, gradual po ang pagbawas dun sa operating expenses nyo. Kaya dyan dumadating yung depreciation kasi 'di ba ang pagbabawas ng value ng asset hindi naman biglaan so gradual lang siya. So meron talagang systematic pagbabawas sa amount yan kaya may tinatawag tayong accumulated depreciation. It depreciates over time. Kaya nag-accumulate, okay? Meron din tayong pwedeng ilagay dyan ng other assets. Anything na hindi pwedeng i-classify sa mga na-mention ko, mag-fall siya under other assets. Okay? Maaring, ano yung pwedeng other assets? Halimbawa, meron po kayong binili na, kunwari, yung produkto nyo, subject for franchise, meron kayong biniyarang franchise fee. So, yan yung ilalagay yan. Ang next is accounts payable suppliers. So, ano accounts payable suppliers? Yun nga, may binili kayong produkto sa suppliers pero hindi nyo naman po entirely binayaran ng cash. So, kung hindi nyo entirely binayaran ng cash, may utang po kayo. So, yun ang ilalagay nyo, accounts payable suppliers. Pwede rin po ang tawag yan is accounts payable trade. Kasi pag sinabing trade within the business. Okay, next. Yung accounts payable others. Ano naman po yung accounts payable others? Ibig sabihin po nito, ito yung mga inutang nyo na hindi related sa pag-purchase nyo ng ibibenta. Maaring pwedeng sabihin nyo na umutang kayo sa isang third party. Halimbawa, kailangan mo na madagdagan yung capital mo. So, umiiram ko muna ng 10,000, 20,000. So, pwede nyo siya ilagay na accounts payable others. Okay? So, percentage tax payable, nilalagay rin po yan dyan kasi at the end of the quarter, kung kailangan nyo pong ma-record na po siya, cut off, syempre, hindi man kaagad the same month, mababayaran nyo siya. So, ma-record muna tayo as percentage tax payable. Same thought process sa income tax payable, may babayaran din po kayo the following month. So, pag nag-close po ang isang buwan, lalabas muna siya as payable. Pero the following month, kailangan siyang bayaran. O kaya kung income tax is so kung halimbawa ang cut-off is June 30, and due for submission ng second quarter is August 15. Okay? So, yun po. Yung capital, syempre, as the word implies, ilagay natin dyan yung capital po na in-infuse nyo, nilagay nyo sa business. Puhunan po ninyo. Drawings, kung kailangan nyo mag-withdraw sa business nyo, kasi sa inyo naman po yan. So, kailangan din po yan ma-record. Retained earnings, dyan po pumapasok yung mga na-accumulate na income over the period. Okay? Yung sales, yung kung ano magkano talaga actual yung benta. Okay? Yung, for example, ang selling price, meron kayong product A, diba? Ang benta nyo po dyan, ang selling price po niyan is 5 pesos. Okay? Pero nung binili mo, per unit po to ha, per unit. 5 pesos yung selling price mo dyan. So, nung nakabenta ka tapos ang cost niyan, nung binili mo sa supplier, piso. So, di ba po, ang ganda ng nakuha niya, mababa siya. So, meron ka nabenta, sabihin na natin may nabenta ka na 5, di ba? 5 units ang nabenta mo. So, magkano ang papasok na, gross sales mo? Ang gross sales mo would be 5 na yung units, 5 units, times yung 5 na 5 na selling price. Yan. So, 25 pesos lahat. Alright? So, ngayon, pagdating naman sa, halimbawa, for some reason, nagbigay ka ng discount. Sige, dahil bumili ka, ikaw ang una kong customer, bibigyan kita ng discount. So, pwede natin ilagay dito yung sales discount, diba? Bibigyan kita ng discount na piso. Okay? So, yan siya. Pwede, pangbawas po yan. Okay? Tapos, ang susunod naman fortunately, may nagsoli. Nagsoli yung customer. Parang feeling niya, ay, nakabili na pala kami. Okay. Sige, ano ba yung ang sinoli niya isang peraso? So, dito natin ilalagay yung sales return. Pero ang basis niyo po for sales returns would be yung ano yung selling price talaga. So, magkano ba yung isang unit ang sinoli niya? Ang price po nun is 5 pesos. So, 5 pesos po. So, ano ang net sales naman? Diba?
Ang net sales naman would be, okay, 25 less 1 peso, less sales returns, 19. Bali, lumalabas na net sales nyo, 19. Okay? So, dinidiscuss ko to para at least magka-idea kayo mamaya pag gumawa na tayo ng financial. So, we have sales discount, na-discuss ko po yan, tsaka sales return. So, yan ang gamit. Contra account po siya ng sales, ang sales discounts and sales return. Okay? Ang cost of sales, ganito naman po siya naglalaro. Diba napag-usapan natin po kanina, nakabenta po kayo dito ng 5, pero may isang nagsole. So, essentially, ilan ng units na nabenta po ninyo? So, diba po, 4? Okay, 4. So, dito sa cost of sales, alam po natin na may 4 kang nabenta, pero ang cost ng 4 na yon is 1 peso per unit. Tama po? Ito po yon. So, i-multiply mo ba siya by 1? So, lumalabas, ang cost of sales mo sa 4 na benta mo is 4. So, para lumalabas na tinatawag natin gross profit. Pag sinabi mong gross profit, yun lang yung total na binawas. Kung naibenta mo isang produkto, tapos nakuha mo yung cost nun, para lumalabas, ito yung pinaka-gross na puhunan mo. Hindi pa binabawas dito yung mga expenses mo, na like, for example, yung mga fees o mga charges na binigay sa'yo. So, yan ang po lumalabas na gross profit. Mas mataas na gross profit, mas maganda kasi siya po ang mag-absorb ng mga operating expenses mo. Okay? Depreciation, sabi ko nga, pag bumili ka ng equipment, over time, nade-devalue yung property, so yun, i-depreciate mo siya. So, iisipin mo, ilang months ba siya magde-depreciate. So, just to show you the example, halimbawa, bumili ka ng equipment at normally, sabihin mo, sige, 2 years lang sa akin ng equipment. So, kung 2 years siya, i-depreciate mo siya over 2 years. So, 24,000, divide mo by 24 months. So, every month, i-depreciate mo siya ng 1,000 ng 1,000. So, yun. Ang accumulated depreciation naman, i-add up mo kung ano yung kinover mong depreciation last time. So, ganun po siya. Okay? Next, supplies and packaging materials. Ito po yung sinasabi ko kanina na, halimbawa po, dahil nung binenta nyo yung sabihin natin, binenta niyo yung 5 produkto, binalot niyo siya, kinos niyo, magkano yung balot na incur, bumili ka ng mga packaging, ganyan. So, syempre, mahirap naman i-measure yun, di ba? Sa isang buwan, well, for purposes of our discussions, halimbawa na cost mo yung magkano nung binalot mo yung 5 unit na yun, sabihin mo, nag-spend ka ng 3 pesos for packing the material. So, ilagay natin dyan yung selling expenses. Ganun po yun. As part, rather, supplies, yung cost ng supplies and packaging, 3 pesos. Selling fees, dictated po ito maaaring dictated to ng platform kung doon po kayo nagbibenta. Professional fees, ito yung maaaring binayad nyo doon sa naglakad ng mga papers nyo, business papers, accountant nyo, nagawa niyan, or nag-bookkeep. Gas, fuel and oil, ito yung mga ginamit nyo yung sasakyan nyo, nagpagasolina kayo, pwede nyo po siya i-charge kasi part po siya ng business. Ipapangalan nyo na lang po yung resibo sa business nyo. Rent, halimbawang nagre-renta po kayo, so i-charge nyo rin po siya sa business as long as nakapangalan po sa business nyo. And don't forget, pagdating sa rent, meron tayong tinatawag na withholding, i-withhold po natin ng 5% yung sa rent. Okay? So, halimbawa, ang rental nyo dyan is sabihin na natin 10,000. So, hindi po buong 10,000 ang ibabayad nyo dun sa lessor. So, ibabayad nyo po sa lessor would be 10,000 less nyo po yung 5%, which is yung 500. So, essentially, ang ibabayad nyo lang sa lessor is 9,500. Kung 9,500 yan, yung 500 po, i-remit nyo po yan kay BIR, yung 9,500 po, siya po ang inyong ibibigay kay lessor. Pero yung 10,000 po, yan po ay inyo pong i-record as part of your rent expense. Hindi po 9,500, 10,000 pa rin po. Utilities, pag nakapangalan po sa business nyo, yung mga sa Meralco, yung ganyan, dyan nyo po siya i-charge. Representation, may pinakain kayong prospective customer, alam niyo yon. Pero, hindi ito lahat pwedeng ma-allow na deduct ha. Ang required na deduction po dito sa pagdating sa mga representation is only 0.005 of your net sales. Okay? So, kung may net sales ka halimbawa na lumalabas na, sabi natin 50,000, so ang allowed mo lang na pwedeng i-deduct dyan sa representation is 250 pesos.
Okay? So, sabihin mo, gumastos ako ng 1.5 sa nung kumain kami, di ba? Kahit 1.5 po nakalagay sa resibo nyo, ang pwede nyo lang ipasok sa libro nyo is 250 pesos. Kasi pag po na-compute yan ni BIR, mako-question po, ma-open po libro nyo. Okay? Ganyan siya. That is, kung itemized deduction po yung pinili nyo. Pero kung halimbawa pong 8% or yung 40% na OSD, wala na pong re-reviewin si BIR pagdating sa mga expenses. Okay? Taxes and licenses, hiniwalay ko lang po dyan yung mga permits, mga licenses, percentage tax, municipal tax, tapos provision for income tax. So, this is a long discussion, no? I'll have a separate discussion pagdating naman po dito sa mga paggamit ng 4 na libro, which is yung sales journal, disbursement journal, general ledger, tsaka general journal. Okay, thank you.